Ngayon, medyo natawa ako dito. Nanguluntoy talaga siya, oh. Nanguluntoy, oh. Ang pagdasal natin dito, na buo sana yung primary niya. Buo yung primary, yung secondary may problema. Para kahit papano is may naiwan or may maiwan. Kaso mukhang wala, sama-sama na lahat eh. Isa na namang tostado yung gagawin natin. Okay, sa mga previous vlog natin, parang yung Joson yata na Uranus yun eh. Sunog din transformer. Ito naman, ito yung literal na sunog talaga. Atlantic Pro na PA8. Okay, Atlantic Pro na PA8. Ayan, shoutout muna sa may-ari nito. Bali, kababayan din natin pero taga Fairview. Okay, maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, bossing Atlantic Pro na PA8. Ito, kitang-kita naman, oh. Kaya binuksan ko na agad para mas mabilis yung video natin. Kung sakali magiging part 1, part 2 na lang to, i-rewind muna natin yung transformer niya. Sabi ni may bossing dito, nagpapatugtog daw siya, tapos bigla na lang tumirik. Pagbalik daw niya is sumuusok na. And then ito nga naging kalabasan niya. Okay, tapos may dagdag ko lang, Atlantic tsaka Concert, halos isa lang sila ng laman. Ayan. Parang kuan lang, Concert na K8. Okay. Ngayon, medyo natawa ako dito. Nanguluntoy talaga siya, oh. Nanguluntoy, oh. Ang pagdasal natin dito, na buo sana yung primary niya. Buo yung primary, yung secondary may problema. Para kahit papano is may naiwan or may maiwan. Kaso mukhang wala, sama-sama na lahat eh. Okay, ngayon baklasin natin to. Basta part 1, part 2 na lang siguro. Sana walang tinamaan dito sa may amplifier niya. Okay? Ngayon baklasin natin to. Galing ko muna to para makita natin yung pinaka-kita niya or specs niya ng mga voltahe. Okay? Tanggal ko na yung transformer. Ito yung pinaka-data nyo. Bali, dalawang 040 siya. 40-040, tapos 40-040. Tapos meron siyang mababa na 018. Malamang para sa relay ito. Tapos meron siyang 85. Kanyan, high voltage. Pang low ampere. Okay? Anong kulay yan? Black. Blue tsaka black. Ito yan, may mga maliit na wire na to. Kwanto high voltage na low ampere. Yan, tapos yung black white. Ito naman yung 40-040. Tapos itong yellow. Yan, yellow tsaka black ay isang 40-040. Tapos itong white is 018. Halos hindi mo na matanggal to kasi kumapit na, tapos napupunit. Pinicturean ko na lang. Okay, ngayon wala na, pupunitin na lang to. Wala na tayong magawa dyan, kundi pupunitin na lang or kakatingin na lang natin yan. Palit na lang ng bagong winding. Okay, totoo lang guys, mas mahirap pang magbaklas and then magbuo nito kaysa yung magbuo ka ng panimula talaga na asin bago. Ito kasi matrabaho to. Pagbaklas pala nito, naluto yung plastic. Kaya wala rin, useless din. Tsaka wala na, nakayod na yan, oh. Nakayod na nung tinanggal ko to, oh. Kailangan mo na kasing persahin yan. Wala ka na magagawa dyan. Hindi kailangan mo ng persahin. Okay, ganun kahit babarinahin mo yan, magkakasugat pa rin naman. Parang nagkadikit yung kwan. Parang nagkadikit yung ito to. Yan, naluto to eh. Yung sa may 80 volts na yung high voltage na low ampere. Parang nagkadikit dito, oh. Kaya naluto siya, oh. Ayan, isa ito sa tinitingnan ko. Ayan, nagka-short yung 80 volts. Naluto, ito to. Okay? Nag-short siguro yan. Hanggang sa uminit yung transformer. Baklas, cutting. Kwanto, kalakal lang labas yan. Pinutol ko lang yung video kanina. Kabaklas ko na. Tapos ito yung lumabas, oh. Yung isa, tinabi-tabi ko pa. Kasi kapag hindi mo siya kuskusin ng sagad, mukha siyang tanso yung labas niya. Pero kapag sinagad mo kuskus sa loob, puti. Yan, alum to, alum. Bira na yan, oh. Ito, inayos-ayos ko pa, oh. Ang taka ko, sabi ko pa parang magaan. Yung pala alum, lintik na yan. Ito yung iba, oh. Yung iba pinangtatapon ko na. Okay? Ngayon, ito yung ipapalit natin. Pure copper ito. Yan.
Pure copper to. Gauge na ginamit ko is number 16. Yan, 16 primary, 16 secondary ang gagamitin natin. Okay, mas hindi hamak na maganda naman yung copper kahit na medyo mababa yung wire gauge against dito. Ito kasi mga nasa number 14 nito eh. 16 pwede na dito. Pure copper naman. Primary hanggang secondary. Okay, ngayon balutin muna natin to kasi lumabas na yung may lumabas na balatan. Although sa gilid wala naman. Okay, balutin lang natin yan. Sisimulan ko na yung pagre-rewind. Ito guys, wala akong formula na susundin dito. Wala akong formula na susundin. Ang diskarte ko lang dito is ikot lang ako ng ikot, tansyahan, tapos ipa-plug ko sa dyan. Once na wala ng ilaw yan, mawala ng ilaw, ibig sabihin pag plug mo na hindi na umiilaw dyan, ibig sabihin pasok na sa kung anong merong voltahe tayo dito. Sabi natin kung 230 dito, 230 yung outlet mo na yan, ibig sabihin pasok na sa 230 yan kapag wala ng ilaw. Pero kapag umiilaw pa, ikot ka, tuloy mo yung ikot, tapos tansyahin mo lang, dadagdag ka ng konti, tapos try mo ulit, plug dyan, kapag hanggang sa mawala siya. Pag nawala na yung ilaw, ibig sabihin nun pasok na sa 220. Kapag umiilaw pa, kulang pa yon. Kulang pa yun. Iinit yun kapag pinilit mo or titigil mo na i-kwan mo na, i-go mo na, kwan yun. Iinit yung transformer mo kasi kapos sa voltahe o sa anumang voltahe na meron tayo. Tulad nito sa amin kasi dito nasa 230. Minsan 238 pa nga eh. Kaya kailangan mawala yung ilaw na yan. Okay? Ikot lang tayo ng ikot. Round the clock lang yan. Pero tansyahin natin siyempre na aabot dito sa may kabilang side para hindi siya sagwa tingnan. Yung sa secondary naman, mamaya doon ang ibang technique naman na ituturo ko sa inyo. Okay? Ilang span na ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 span. 11 turns per span. Hindi, mali. Mali pala. 10 turns per span pala. 10 ikot bawat span. Okay? Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 is nasa 110 turns na to. 110 turns. Okay, ito, bigay ko na trivia sa inyo. Nagtataka kayo, di ba, sa mga nagre-rewind ngayon ng transformer, mga nagdi-DIY, bakit nakaganito siya? Naka-span, di ba? Okay, na pwede naman dire-diretso lang. Alam nyo kung bakit? Bigay idea sa inyo para matandaan kung ilang ikot na siya. 'Di ba? Matatandaan, mas madali tandaan kapag ganito para malaman mo kung ilang ikot na. Tulad nito, 'di ba? 10 ito, 10 itong span. O bilangin mo ngayon to. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. O 11. 11 times 10 o 110 o 110 turns na. 'Di ba? Lalo sa secondary, 'yun ang pinaka-importante. Mamaya meron pa yang diskarte. Ngayon, na 110 turns na ito, pwede ko nang ititesting ito. Kakabitan ko ng easy cord, tapos testing natin. Tingnan natin kung ano yung lalabas din sa ilaw. Maliwanag pa ba or pasok na. Okay? Okay, bali ito, naglagay na ako ng easy cord. Ayan, ito, dulo, and then dulo. Okay? Wag kayong mag-plug in na wala kayong bulb ha. Wag kayong magdiretso na 220 na wala kayong bulb kasi delikado. In case na may shorted yan, in case na dumikit yung wire sa may bakal, automatic puputok yan. Delikado. Kaya gumamit kayo ng bulb kapag nagre-rewind kayo ng transformer. Okay? Dulo and then dulo. Ayan. Ngayon, ipa-plug in ko siya. Pansinin nyo. O, hindi pa pwede. Mga kwan pa lang yan. Mga nasa 110 pa lang. Tapos, ang laki ng laktaw natin. Malaki ng laktaw natin, oh. Dapat, kwan pala, dinikit natin konti pa. 110. Bali, 110 pa lang to eh. 110 turns to. Ibig sabihin, kulang pa tayo. Mga 110 pa. Mali yung tansya natin. Okay, dikit-dikit na lang natin. Ngayon ang diskarte. Ba, 100 turns to. Yung ilaw natin, ang labas nun, parang 110 yun eh. Ngayon, hahabol pa tayo. Sige, mga kalahati pa idadagdag natin. Mali yung tansya natin. Ito talaga, pag madalang na lang tayo gumawa ng transformer. Madalang na lang kasi ako gumawa ng transformer ngayon eh. Ito, kuha na lang, singit-singit na lang pag yung tipong may repair na lang. Kumbaga, hindi na tayo nagdi-DIY kasi. Mali tayo ng tansya. Dapat, ang pinalabas ko na turns is mga nasa around 220.
Eh, tinarget ko lang kanina, nasa 110 lang pa lang yun eh. Mali. Okay lang yun. Eh, ganun talaga. Kasama yan sa pag-aaral, kumbaga. Di ba? At least may idea kayo. Ngayon, kasi 220, 230. Ngayon, tatargetin nyo, nasa 230 turns din. 230 turns din. Kalabasan nito, parang 1 volt per turns. Okay, ngayon, nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mga 160 turns pa lang tayo. Mga 160 turns, mali tayo. Nalayo mamaya to. Okay lang, pwede naman natin laktaw-laktawan lang eh. Mali, kundi kukulangin siguro, magdudugtong na lang tayo. Tingnan nyo, maging klabasan nyo. Medyo kulang pa rin, oh. Kulang pa yan pag ganyan. Siguro mga around mga 170 pa lang yan, ganyang ilaw. Medyo bumaba siya kaunti, mga 170 pa lang yan. Diretso pa natin. Dapat mga 230 turns talaga o 250 turns. Kamali tayo. Ilang turns na kaya ito? Sige, bilangin natin ha. Simula tayo dito sa may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tapos ito mga nasa 200 turns na. May kwan pa rito eh, oh. May dumoble na tayo rito eh. Mga nasa 200 turns na. 200 tansya ko mga nasa 200 na, mga 200 turns na. Kasi nakailang dito kanina nasa 160 eh. Mga 200 turns, sige. Ito magiging labasan niya, oh. Oo. Kunti na lang oh. Bumabaga na lang siya oh. 'Di ba? Bumabaga na lang, kunti na lang 'yan. Pero kapos pa 'yan. Pwede mo nang ituloy 'yan. Pwedeng hindi. Pag ituloy mo 'yan, mabilis uminit 'to. And then may humming ng kunti 'yan. Mas maganda na magiging pino talaga, na as in wala talaga siya. Wala talagang ilaw. Okay, ngayon ikot pa tayo. Siguro tansya ko mga abutin mga 50 turns pa. Mga 50 turns. Siguro laktawan na lang natin to para umabot dito sa may, saan ba tayo? Saan na yung dulo niya? Umabot tayo dito sa may, malapit sa may panimula. Mga 50 turns tansya ko. Mga magiging pino yan. Ang kalabasan nun, mga nasa 250 turns. Diba? More or less. Okay, ito, hinubos ko lang yung dinugtong natin na wire. Ito guys, bigay idea ko rin sa inyo, pwedeng magdugtong ng magnet wire. Basta ayusin nyo lang pagkadugtong. Tapos, siyempre, gamit kayo ng spaghetti tube or shrinkable tube para ma-isolate yung dugtungan. Okay? Tansya ko dito, medyo nawala na ako sa rhythm eh, sa bilang. Pero, sa tansya ko na bilang, mga nasa around 280. Nasa around 280 turns na ito. Ito. More or less 280 turns. Okay, ganito magiging labasan niya. More or less 280 turns. Ngayon, pakita ko sa inyo ah. Ito siya oh. Oh. Wala na oh. Vibration, halos wala na vibration oh. Huwag kayong mawak na ganyan na may balat ha, makukurinti ka dyan. Akin kasi wala oh. Bago kasi itong wire eh. Ayan. Tapos tingnan nyo, pinong-pino. Wala ka na halos makita ang aninag dyan oh. Diba? Wala na. Ibig sabihin, goods na yan. Pwede nang laban. Mga nasa 280 turns, more or less. Sa ganito kalaking core, siguro tansya ko mga 8, mga 7 by 3 by 7 siguro ito, core na to. Okay, ayan na. Tapos na to. Ngayon, babalutin natin, i-insulate natin, saka tayo mag-winding ng secondary. Pwedeng unahin natin yung maliliit, pwedeng unahin natin yung malalaki. Okay? Pa rin yung gagamitin natin sa secondary niya. Kasi yan nakabili ako, 1.5 kilo yan. Siguro tansya ko mga around higit 1 kilo. Siguro yung wire gauge na ginagamit. Proceed ako, babalutin ko lang muna ito Ang pinambalot ko rito ay yung fish paper. Ayan, para naka-isolate talaga yung primary doon sa may secondary natin. Ngayon, dual ito. Sabay yung dalawang wire gauge pinag-ikot natin. Ayan sabay siya. Pag-ikwan na lang yan mamaya, pag center top na lang yung magiging salisi. Sa ngayon, ito, pakita ko muna sa inyo kung paano yung winding natin. Ito, 10 turns ito. 10 ito. 10 turns ito.
na nakadual sabay. Ngayon, ang masusukat natin dito or nasukat natin dito is nasa around 9 volts na. Okay, kaya ba itong iabutin ng tester natin? Naka-range tayo ng 50 ah. Lapit ko lang para makita nyo na maigi. Okay, tingnan nyo ah. Ayan, ito yung magiging klabasan ng voltahe oh. Nasa 9 volts. Naka-range tayo ng 50. Diba? Naka-range ng 50 oh. Okay, nasa 9 volts. Ibig sabihin, mga higit isang ikot is nasa isang voltahe na. Ngayon, ang papalabasin natin is 40 volts ha. Ang papalabas natin dito kasi dalawang 40 ito eh. Magiging labasan nito is mga around nasa 50, mga nasa 50 turns ang ipapalabas natin para pumasok sa target na mga 40 AC. Okay, palabas tayo mga 50. Dapat pala nilaktawan pa natin kasi ilang ikot lang din naman to. Kasi kuha na to eh, 10 dito. Kunti lang pala. Sige, lalaktawan ko to. Basta target tayo ng mga 50 turns. Bali 50 turns na ito. 1, 2, 3, 4, 5. Alanganin tayo. Meron ilalagay sana ko dito kung sakaling kakapusin. Bali 50 turns na yan kasi 10 turns per span eh. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, mga nasa 50 turns. Tapos ito magiging kalabasan. Okay. Kuha natin, hindi pa rin umilaw ah. Ibig sabihin goods na yung pag-rewind natin ng primary. Ngayon, ito naka 250 tayo. Naka 250 tayo. Yan, 5 volts per kada guhit naman yan. Ito 25 and then 50. Okay, tingnan nyo kung ano magiging labas nya. Oh, ayan, nasa kuha na siya oh. 25, 30, 25, 30, 35, 40. Nasa 40 na siya oh. 40. Oh, eh dagdagan pa natin. Kailangan mapalabas natin mga nasa 45 volts. Na pwede na to. Siguro mag-ikot na lang ako ng mga 5 ikot pa dito. Pasok na yan. Kasi ang rewind kasi ng transformer nakalagay dyan na 40 volts. Pero pag sinukatan mo yun na naka-plug sa may 230, mga nasa around 45 volts yan o 48 volts. Okay? Ayun, ikot tayo. Tapos pwede na. Proceed ulit sa panibagong winding. Kasi dalawang 40-040 ito eh. Nutol ko na. Nagdagdag ako ng 5 turns. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bali 55 turns ha. 55 turns. Ang labas nito is mga around nasa 47, 48. Okay? Plug-in ko. Ayan. Gumagana na yan. Bali putulin ko lang yung video nito. Abangan nyo na lang yung part 2. Kasi haba na yung video natin. Tapos para kahit paano may upload muna tayo ngayong araw. Kasi halos ito lang na ginawa ko maghapon. Tignan nyo ha. Ayan, ito siya oh. Papansin nyo. Nasa around kuan yan, around 48 na yan oh. Ba, nasa around 48 na pwede na yan, magdadrop pa naman yan eh. Yung voltahe na 40, pag sinukat nyo sa actual yan, halos mga nasa around 48, 47 yan. Katulad sa CB737, nakalagay 55, pero pag sinukat mo yon nasa around 60 AC. Okay, ano to? Ito na yon. Ngayon, abangan nyo yung secret 2 natin. Magre-rewind tayo ng isang 40 pa, tapos yung 80. May 80 na supply to na high voltage na low ampere. Tapos, ito yung wire gauge na gagamitin natin. Oh. Manipis lang. Yan, manipis lang kasi yung wire na ginamit doon eh. Yan, manipis lang. Para sa 80 volts. Tapos, 18. Okay, hanggang dito na lang.